Tao po! May kumakatok sa pinto. Pero bakit kaya nanlilisik ang mga mata at may baong pang martilyo? Ang biktima, napagbalingan lang daw? 2 linggo nang nagpapagaling sa ospital ang 24 taong gulang na si Mariel Mayano nang bisitahin siya ng resibo. Matindi ang galit ng nanakit sa kanya dahil bakas sa kanyang muka ang iba't ibang galos dahil sa pambubugbog. Pumasok po siya, nilagabag niya na po yung pinto. Hinawakan niya na po yung mga braso ko, tapos po pinagsusuntok niya na po. Malala rin ang kanyang pinsala sa ulo matapos pukpukin ng martilyo. Hinawakan niya po yung kamay ko, tinadyakan niya po ako, tapos sinikmuraan po. Habang sinasakal niya po ako, pinupukok ko na po sa akin yung martilyo. July 5, 2026, pasado alas 9 ng gabi, makikita na isang lalaki ang pumasok sa tinutuluyang apartment ni Marian. Maya, maririnig ang pagkalabog at sigaw sa loob ng bahay. Wala pang 10 minuto, makikitang kumakaripas na ng takbo palabas ng bahay ang isang lalaki. Ang mga kapitbahay nabulabog ng pangyayari kaya agad silang sumaklolo. Mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital si Marian. Napagulong na lang po kami sa pag-iiyak, lalo po yung nanay ko lang napagulong din po kasi nga hindi akalain namin na gano'n. Mapagmahal, maaasahan at maaruga. Ganyan kung ituring ng kanyang pamilya ang 24 na taong gulang na si Marian. Bilang kapatid po siya, kami po ay parang mag-best friend na rin. No? Pag nangailangan siya ng tulong, ginagawa ko naman po. Pag naman kami nanghingi din sa kanya ng tulong, nagbibigay naman din po. Kaya tulungan po kami, mabait po talaga siya. Umaga noong July 5, huli raw nakausap ni Maricar ang kanyang kapatid na si Marian. Sa mga sandaling iyon, nag-aasikaso si Marian ng kanyang ina-applyang trabaho abroad. Tinanong ko pa po siya, sabi ko, anong balita sa interview mo? Tapos sabi niya, second batch daw sila. Tapos yun po yung hulit chat na po namin. Gabi ng July 5, laking gulat ni Maricar sa natanggap na balita. Dinala raw sa ospital si Marian. Ang nagdala po sa ospital yung anak po nung may-ari ng boarding house po. Yun na lang po yung tumawag sa amin gamit po cellphone ng kapatid ko. Yun po, kaya po nalaman po namin na nasa ospital siya. Walang silayang na oras si Maricar at agad siyang pumunta sa ospital kasama ang kanyang ina. Kita po namin na dugo at na po yung pinakaulo niya. Puro benda. Sa ulo po kasi siya pinuro. Tapos maraming pasa dito. May din siya ng sakal kasi baka bakat po yung sa katawan niya. Sa ospital, malalantad ang nakagigimbal na katotohanan. Ang lalaki na nakit kay Marian, walang iba kundi ang mismong bayaw niya na si Erwin Thomas Caparas. Ang isa pang ate ni Marian na si Marina ay dating live-in partner ng suspect na si Erwin. 10 years na po kami nagsasama. And masipag naman po siya magtrabaho. Sa 10 taon nilang pagsasama, nagbunga ng 2 supling ang kanilang pagmamahalan. Si Marina at kanyang mga anak saksi raw sa pagiging violente ni Erwin. Hindi po siya nakapag-inom, nagwawala po. Pati po mga anak ko binubugbog niya. Ang kanilang love story, hindi na always happy ending. April 2026, tuluyan na niyang iniwan ng kinakasamang si Erwin. Hiwalay na po. Kaya ako na nga pong balikan. Umaga noong July 5, 2026, gustong makipagkita ni Erwin kay Marina kung hindi, sasaktan din mo nito ang kanyang sarili. Nagsisend na po siya ng picture sa mga pinsan ko na naglalaslas po. Kung ano po sinasabi niya sa akin, pagbabanta nung nung time na yon. Hindi ko po iniintindi. Sabi, makipag-usap daw po ako sa kanya. Sabi ko po sa kanya, hayaan na lang niya ako. Kinagabihan ng parehong araw, may tumawag kay Marina. May tumawag po sa akin nung kapatid ko nga po. Laking gulat ni Marina na ang nanakit kay Marian ang hiniwalayan niyang live-in partner na si Erwin. Ang sabi po, pinasok daw po bahay noon. Kapatid ko.
Bagsay ko, sino po ang pumasok sa kanya? Yung nakilala po nung kapatid ko, sinabi po ko anong pangalan. Erwin Caparas daw. Sabi ko, dati kong asawa yan. Sabi ko, dating kinakasama ko yan. July 16, 2026, nakapanayam ng resibo ang biktima na si Marian na patuloy na nagpapagaling sa ospital. Bakas pa ang mga pinsala sa kanyang katawan dulot ng pananakit ni Erwin. Ito po, nagpapagaling pa rin po. Hindi pa rin po maano yung kamay ko po. Ayon sa medico legal ni Marian, nagtamo siya ng mga sugat sa kanyang ulo, kanang balikat, dibdib at leeg. Bago mangyari ang insidente, katatapos lang daw ng exam ni Marian sa isang agency sa Maynila. Ang actually po ay dapat interview ko na po. Interview pa lang naman po. Kasi nang time po na nag-exam po ako pumasa. Yung in-applyan ko din po as papatayuan po is rush po. Siya na sana ang magtataguyod sa kanilang pamilya para maiahon sa kahirapan. Pero nangyari ang hindi nila inaasahan. Sakit po kasi ako lang po yung inaasahan din sa amin. Gawa po nung gusto ko lang din po makapag-provide po sa family ko. Kaya, di ko po siya matanggap. Grabe po yung trauma na nangyari po. July 17, 2026, sinamahan ng resibo ang kapatid ni Marian na si Maricar sa Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 4A. Dinala ni Maricar ang mga dokumentong kinakailangan para maisampa na ang kaso. Sa ngayon po ay pinapunta po ako dito para ipasa yung mga documents na kailangan para ma-file na po nila yung kaso. Nakapareham ng resibo ang Assistant Regional Chief ng Criminal Investigation and Detection Group ng RFU 4A. Ayon sa investigasyon, nalaman nila na binalak din ang suspect na pagsamantalahan ng biktima. Accordingly, doon sa statement ni victim, allegedly, tinangka niyang halikan at hawakan yung mga masiselang bahagi ng kanyang katawan. Based doon sa actuation ng suspect, maaaring meron siyang motibo. Kung napatulayang nagkasala si Erwin, makakarap siya sa mga kasong attempted rape at frustrated murder. July 20, 2026, formal lang na isampa ang kaso laban sa suspect. Patuloy siyang nakakalaya at maaaring dakpin sa oras na lumabas na ang warrant of arrest base sa magiging hatol ng korte. So ito yung suspect ko. Sa parehong araw, pinuntahan ng resibo ang lugar na kinaroroonan ng suspect at namataan namin siya. 15 araw matapos na maganap ang krimen, nagkaroon po ng lead ang mga otoridad at kasama ang resibo. Pinuntahan namin ang lokasyon kung saan sinasabing nakikitang namamataan at lumulutang ang suspect sa isang pampublikong lugar na tila ba nasa tabing kalsada lamang. Tanging hiling ngayon ni Marian ay mapanagot ang taong nanakit sa kanya. Nakakagan din po ng pakiramdam. Kaya kahit pa paano po magkakaroon na rin po ng hustisya yung nangyari po sa akin. Nakakapag-file na po kami ng kaso. Ngayon, hintay na lang po namin na makuha namin yung hustisya para po sa nagawa sa kapatid. Pag napatunayan naman po na nagkasala yung suspect, meron po siyang punishment na reclusion temporal which is 12 years and 1 day to 20 years. Ganon din po sa frustrated murder. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel